Ito na ang talakayan sa isyu ng bayan kung saan kasama ang boses ng mamamayan. Sa Day 11 kahapon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nabulgar na kulang umano ang mga dokumento na susuporta sa paggasta ng confidential funds. Dahil dito, mas dumami umano ang mga katanungan kung paano ginastos ng pangalawang Pangulo ang pondo. Kaugnay niyan, makakausap po natin si Attorney Gigi Agabao, isa pong legal expert, at siya rin po ay nanungkulan na prosecutor nung panahon po ni dating Chief Justice Corona. Magandang umaga po muli sa inyo, Kong Gigi. Good morning, Daniel, at good morning po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Daniel? Kong, kamusta naman ang assessment niyo dito sa Day 11? Nakalamang na po ba ang prosecution team o sino po ba lamang sa kanila ngayon sa tingin niyo, sir? Well, sa tingin ko, nakalabang ang prosecution team. No? 4 na quarters po itong inaudit ng special auditor tungkol sa confidential fund. Kahapon ay nakompleto ng buo yung last quarter ng 2022 na kung saan ipinaliwanag ng auditor kung paano nagamit yung 125 million na confidential fund. No? Dalawa ang malaking punto sa tingin ko. Unang-una, gaya po ng nabanggit natin, yung pong mga supporting documents ay kulang. Hindi lamang sa kulang, ay ito ay suspicious pa sapagkat nabanggit nga po natin, may mga acknowledgement receipts dyan na ang nakapirma ay mukhang hindi mga tao, katulad nila Mary Grace Piatos. No? Pangalawa, at ito ay isang mahalagang punto din, yung pong supposedly o allegedly na pinaggastusan ng confidential fund ay hindi akma doon sa mga allowable uses ng confidential fund. Katulad po ng mga computers, katulad po ng lamesa, katulad po ng mga pagkain, delata, bigas at medisina, hindi po yun ay saklaw at tamang paggamit ng confidential fund. No? So doon po sa dalawang puntos na lamang ngayon, unang-una, ulitin ko, kakulangan ng mga dokumento, katulad ng acknowledgement receipts na tinatayang mga peke. At pangalawa, hindi tamang paggamit, ginamit ito sa hindi dapat na confidential, no? Quote-unquote. At doon pa lamang tingin ko malaking puntos na ito sa prosecution. Sir, Kong Gigi, yung pong Kong, yung 40 million na sinasabi nga daw doon po sa para sa medical supplies. Ano po masasabi niyo dito, Kong? Yes, oo nga, 40 million, halos 40% ng 112, mahigit 40% ng confidential fund. Ang confidential fund po ay ginagamit nga lamang yan. Inaalaw po yan ng ating pamahalaan, ng ating DBM, ng Kongreso, para sa dalawang bagay. No? Unang-una, surveillance. No? At pangalawa, pag-gather ng information, no? Na may kinauukulan sa peace and order at sa national security. Yun po lamang ang tamang paggamit ng confidential fund. Kaya ito pong paggamit at paggamit ng pondo pambili ng gamot na halos higit kumulang 40 million mahigit ay labas doon sa tamang paggamit ng confidential fund. Kaya kung titingnan po natin, Daniel, at sa lahat po ng nanonood sa atin, ang aligasyon po ng prosecution, kaya nga po isinampa itong impeachment, ang aligasyon po ng prosecution, misuse, misappropriation, at irregular liquidation ng confidential fund. No? So ito pong pangbili ng gamot na hindi naman po saklaw ng confidential fund, maliwanag na misuse at maaaring misappropriation yan ng confidential fund. Daniel? Opo. Kong Gigi, nung panahon po ninyo, nung prosecutor po kayo nung Corona trial, di ba po nabawasan yung articles of impeachment noon? Ngayon po, base sa inyo pong napapansin, mukhang nakapuntos ang prosecution team dito sa confidential funds. Posible din kaya na mangyari ito na babawasan po yung matalakay ng mga articles of impeachment? Oh yes, sana. Ito pong article na tinatalakay ngayon ay naglaan po ng halos 30 o 31 days ang impeachment court para tingin. Tingin ko napakahaba nito. Ang magandang balita, nakita naman natin kahapon sa hearing, mukhang ang defense naman ay ina-accommodate ng prosecution sa pamamagitan ng tinatawag nating joint stipulation of facts. Ibig sabihin po, may mga dokumento naman na hindi controversial. Kaya ang sabi ho ng depensa, o sige,
yung due execution, yung authenticity ng mga dokumento na yan ay tanggap na namin. Malaking bagay po yun. Ganun pa man, dahil sa dami ng dokumento, matatagalan na ito. Yung pong, meron pong mga pagkakataon dyan na palagay ko ay hindi na kinakailangan. No? Nabanggit ni Kong Chua na kailangan pa bang ipakita sila Mary Grace Piatos dyan. Ayan. Tingin ko po, maaaring hindi na para mapaikli lamang ang araw para mapresenta ang ebidensya. Okay. Dalawa lang ang pinakamahalaga dito, Daniel, sa tingin ko, at ito naman ang pinakabuod o puso ng Article 1. No? Unang-una, yung pong mga resibo, mga acknowledgement receipt ay dapat tama at ayon sa reglamento ng COA. Nakita ho natin, kulang, at kung hindi naman kulang, yung acknowledgement receipt ang nakapirma ay mga mukhang peke, sabihin na natin. At pangalawa, at itong itong malaking violation, yung pong pinaggamitan ho ng kwarta, katulad ng nabanggit niyo, 40 million mahigit na medisina, 16 million ang nagamit sa safe house, no? 16 million. No? May rewards na ginamit pero hindi naman maliwanag kung saan ginamit. Anong informasyon ang nakalat para mabigyan sila ng reward. No? Itong punto lamang po nito, 2 punto lamang ay mabigat na ito na ebidensya para sa prosecution. Ganyan? Kung Gigi, kayo ba personally, marerekomenda nyo ba na dito na lang mag-focus po sa dito na lang mag-focus sa confidential funds at wag nang talakayin yung 2 pang articles of impeachment? Ganyan. Sa aking palagay, kung ako po ang tatanungin ninyo, ang pinakamabigat na aligasyon dito ay yung unexplained wealth, no? Ayun. Ito po ang Article 2, kung di ako nagkakamali. Sa tingin ko, yan po ang pinakamabigat. At ang Article 3 po ay bribery. Tingin ko po, kung ako po tatanungin, baka anti-climactic na yun eh. Ang pinaka-climax po nito ay yung unexplained wealth. Sa pagkatatandaan natin, hindi po ito natalakay ng mabuti sa House Committee on Justice sapagkat marami pong mga dokumento na hindi pinayagang masubpina. Pero ang nalaman po natin, mahigit 6 billion, no? 6 billion ang kailangang i-account ni Vice President. Napakabigat po yan. Ayun. At kung titingnan ho natin, ang nakalagay lamang doon sa kanyang SALM, ang kanyang net worth ay mahigit kumulang 80 million lang. Malaking paliwanagan yan. Malaking paliwanagan yan. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, attorney at dating Congressman Gigi Agabao. Good morning, sir. Thank you, Daniel. Magandang umaga po sa atin. Hey,